idol at mga kababayan. Ang ating pag-uusapan ay ang bagong panghaharas ng China sa Pilipinas dahil ang PSG or Philippine Coast Guard ay binangga ng Chinese vessel o tinatawag na Chinese militia. So tignan po natin itong panghaharas na naman ng China. Talagang wala silang kadala-dala mga kababayan at talagang pinipilit nila na kanila ang parte ng Ayungin Shoal. Kung saan ito yung exclusive economic zone, sakop pa ng Pilipinas. Kaya tignan po natin itong katarantaduhan ng China mga kababayan. Papayag ba tayo na luluhod ang Pilipinas sa China? So panoorin nyo po itong ginawa ng China mga kababayan. Tensions flaring once again in the South China Sea after vessels from China and the Philippines collided twice in disputed waters over... Yan. Dalawang beses daw na nag-collide itong PSG at Chinese militia. Ito. Tensions flaring once again in the South China Sea after vessels from China and the Philippines collided twice in disputed waters over the weekend. The run-ins are the most recent in a string of confrontations in the past few months, which have been concentrated near to the Spratly Islands. An escalation of a diplomatic row in the disputed South China Sea after Beijing and Manila traded barbs over the collision of their vessels off the contested Second Thomas Shoal on Sunday. Both sides have filed diplomatic protests and released videos to support their accusations. In a video released by the Philippines, a Chinese Coast Guard vessel was filmed brushing the side of a Philippine Coast Guard vessel, reportedly causing some damage to the boat. The vessel had been resupplying a... makikita nyo mga kababayan, sa pagbangga ng Chinese militia sa PSG, nagkaroon ng damage yung barko natin. So talagang isang ganib itong ginagawa ng China. Hindi nila maamin na sa atin talaga ang malaking parte ng West Philippine Sea. Dahil kiniklaim nila ito sa bago nilang 10-dash line, illegal daw ang pagpasok ng Philippine Coast Guard doon sa pagpapadala ng resupply mission doon sa lumang-lumang barko natin doon sa West Philippine Sea. Kaya tignan nyo itong ginagawa ng China, talagang hinaharas nila tayo. Minamalit nila tayo mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin itong video na ito. Former warship grounded on the shore and used as a base for Philippine Marines. Manila has labeled the collision as intentional and a blatant violation of international law, repeating its call for Beijing to stop its provocative actions. As we have repeatedly said in the past, continued Chinese blocking and interference by Chinese vessels with our regular and routine rotation and resupply missions RORE to PRP Sierra Madre may lead to disastrous results. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. Ayan, yung nagsasalita po si Secretary of National Defense na si Chodoro. Isa daw itong blatant action ng China. Dahil nagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea dahil sa kanila talagang di mo alam kung anong isipan ng China Sa laki ng bansa nila, pilit pang kinakamkam ang malaking bahagi ng parte ng Pilipinas. So tignan nyo itong sabi ni Secretary. No legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. Philippine President Ferdinand Marcos has ordered his Coast Guard to investigate the incident. The Chinese Coast Guard... Ayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsagawa at pinipon yung mga sundalo. Nagpatawag ng emergency meeting para investigahan itong ginawa ng China.
mga kababayan, di ba? Talagang hindi mo malaman kung anong utak ng China kasi ayon sa kanila mga kababayan, yung mga PSG daw pa ang nagsagawa ng parang provocation. Sila daw ang unang bumangga ayon sa kanilang video. Pinapakita na Pilipinas daw ang unang sumadya na banggain yung barko nila, na ang tinatanggi ng China ay hindi daw sila ang nauna. At talagang nakakaano mga kababayan itong ginagawa ng China na ito. So tignan pa natin itong video na report ng yan. Their own footage of the incident as well. They claim that the Philippine vessel had ignored repeated warnings and deliberately provoked trouble by crossing the bow of the Chinese ship, resulting in the collision. China has since urged the Philippines to take its concerns seriously and stop the dangerous maneuvers in the South China Sea. 中方再次敦促菲方重视中方严正关切，信守承诺，停止在海上滋事挑衅，停止采取危险举动，停止对中国的攻击抹黑，尽快拖走非法坐滩的军舰，避免破坏南海的和平稳定，损害本地区国家的共同利益。 China also maintained that its Coast Guard was lawfully blocking the boat and accused it of transporting illegal construction materials to the warship. Beijing has lodged a complaint over the trespassing of Philippine vessels and warned Manila to stop its Isipin mo mga kababayan, tayo pa daw ang illegal na pumapasok sa teritoryo nila. Grabe mga kabayan, makatao ba itong ginagawa ng China? Itong Chinese government na ito? Pilipinas pa daw ang illegal na pumapasok sa kanilang teritoryo. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Makatao ba itong ginagawa ng China? Sa ginagawang panghaharas sa mga PSG sa West Philippine Sea? Mga kababayan, ang liit na ng bansa natin, kinukuha pa nila. Pero sabi nga ng mga kasundaluhan natin dyan at PSG, ay hindi sila susuko or luluhod sa ginagawa ng China na panghaharas sa atin. Dahil itong ating Pangulong Bongbong Marcos, isang matapang din na Pangulo. Dahil talaga siya yung tumatayong the strong man in the Philippines. Ayaw niyang maaapi ang Pilipinas sa ginagawa ng panghaharas ng China. O mag-comment kayo mga kababayan, anong masasabi niyo sa ginagawa ng China? Dahil sila ba ay malakas na bansa, minamaliit nila ang bansang Pilipinas? Napakalakas natin mga kababayan, hindi pa natin pinapakita yung pwersa natin Tignan nyo itong China na ito. Darating yung araw, sila yung luluhod sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Tayong mga Pilipino, meron tayong kakampi sa taas. Sila nga, hindi naniniwala sa Biblia Di din sila naniniwala sa Diyos. Tayong mga Pilipino, meron tayong Diyos na kakampi sa atin. Kaya ang China dinadaanan ng malalakas sa bagyo. So ito yung kanilang talagang matinding pagsubok. Tayo, tignan nyo mga kababayan, hindi naman ganun katindi yung mga inaano nating mga bagyo, pero sila pinaparusahan ng Diyos. Diba? Tayong mga Pilipino, matatapang tayo. Pagka nilusob nila tayo, isa ako sa sasama sa makikipagdigma sa kanila mga kababayan. Pero sabi ko nga sa inyo, sana wag naman. Sana mapayapa pa rin ang pag-uusap sa West Philippine Sea. Kaya i-comment nyo po sa baba kung anong masasabi nyo mga kababayan. Makatarungan ba itong ginagawa ng China sa kanilang pagkamkam sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea? Hindi lamang ang Pilipinas ang kinakamkam ng China mga kababayan,
kundi sa Japan, sa Vietnam, at iba pang mga karatig natin sa Malaysia, sa Indonesia, kinakamkam din ng China. Pero ang mga bansang ito, mga karatig bayan natin, hindi rin sila nagpapa-bluff sa ginagawa ng China. Tayo pa kaya na matatapang ng mga Pilipino? Kaya mga kababayan, i-comment nyo po sa baba, papayag ba tayo na ismol-ismolin ng China? Comment nyo po sa baba. Kasi ayon sa ating Pangulo, mga kababayan, mag-acquire pa daw ng malalaking mga dambuhalang barko para dagdag pwersa sa kasundaluhan natin dyan. Para magkaroon tayo ng matinding depensa sa ating teritoryo. At meron pang BrahMos na kontrata na galing sa India. Talagang meron nating mga missile, mga kababayan. Kaya abangan nyo po yan. I-discuss din natin sa mga future na content po natin. Salamat, at ako si Esme TV ko na laging magbibigay sa inyo ng mga balita. Ngayon, ang bago nating magre-react tayo sa mga current event na nangyayari gaya ng West Philippine Sea, yung nangyayaring gera dyan sa Israel laban sa kanyang kapitbahay na Palestine, mga kababayan. So, tatalakayin natin yan. Sana subaybayin nyo po yung ating mga vlog. Salamat, pa-like, pa-share po, pa-subscribe ng ating YouTube, mga kababayan. Salamat.